dahil po sa seguridad namin at sa pamilya po namin. Bakit kayo natatakot? Kanino kayo natatakot? Takot po kami dahil pinagtandaan po kami patayin at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kilala niyo naman ang personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po, big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, may dalawang resort, maraming bahay at saka apartment po. Mga tauhan ba niya kayo? Hindi po, isa po kaming ginang security po. Isa po siyang malupit po, mas mainitin niya ng ulo, at saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. Nasabi po namin sa gobyerno, hindi lang humingi din po kami ng hustisya. Boss, kung ano man yung sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman, nabiktima din kami, sa huwag mo na kami itamay. Kasi sino po yung sasabihin natin, boss? Magsabihin ko na po yung totoo para po malaman po natin yung katotohanan. Grabe, 4 na testigo ang biglang bumaliktad at ayon sa bagong impormasyon, may matinding dahilan kung bakit sila nagdesisyong baliktarin ang kanilang pahayag. Sinasabing may malalaking halaga ng pera na nakataya para ituro si alias Totoy. Pero bakit nga ba siya ang pinupuntirya? Sino ba ang tunay na utak ng lahat ng ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lumabas sa media ang 4 na testigo na sina Robert Matiano, John Consolason, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Lahat sila ay dati umanong security personnel ng Manila Arena. Pero hindi lang yun. Lahat sila ay matagal nang naninirahan sa compound ni Mr. Atong Ang, kasama pa ang kani-kanilang pamilya. Hindi na rin daw ikinagulat ng whistleblower na si Julie Donondon, kilala rin bilang alias Totoy, nang malaman niyang bigla na lang lumabas ang 4 na ito para idiin siya. Sabi niya, malinaw ang dahilan na natural lang daw na siya ang gawing panangga para mailigtas ng mga ito ang sarili nilang pangalan. Pero dito na nagiging mas komplikado ang kwento. Ayon kay alias Totoy, may malalim na koneksyon siya noon kay Atong Ang. Inamin niya mismo na pinagkatiwalaan siya ni Atong at alam niya ang maraming sekreto. Sabi niya, lahat ng patayan simula sa waiting, alam ko lahat yan. Hindi ito basta kwento, buhay ang kapalit dito. Ngayon, bakit siya ang biglang tinuturo? Ayon kay Totoy, ito raw ang direktang utos ni Atong. Ang sabi niya, ituro nila ako para hindi nila maituro si Atong. At kung totoo ang sinasabi niya, malaking tanong ito kung hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng mga taong ito para takpan ang katotohanan. Bukod pa dyan, ibinunyag ni Totoy ang ilang bagay na magpapatibay sa kanyang kwento. Ayon sa kanya, si Atong ay may sariling bodyguards, bulletproof na sasakyan, 2 resort, at maraming ari-arian gaya ng bahay at apartment. Natural daw na siya ang gawin nilang sacrificial lamb dahil wala siyang ganong kapangyarihan at impluensya. Dagdag pa rito, lumalabas na hindi lang simpleng pagbabanta ang kinaharap ni Totoy. Aniya, takot po kami dahil pinagbabanta ang patayin kami. Sinabihan kaming umalis para hindi madamay ang aming pamilya. Isipin mo yon, dating mga kasamahan niya mismo ngayon ay laban na sa kanya. Pero bakit ganoon? Ano ang kapalit ng kanilang pananahimik noon? At ano naman ang kapalit ng kanilang pagbaliktad ngayon? May nagsasabing pera ang dahilan. Malaking halaga raw ang inialok sa kanila para tuluyang idiin si alias Totoy at mailayo ang totoong pangalan na dapat managot. Ngayon, lumalabas pa na noong 2023 habang nagtatago si Totoy, si Atong daw mismo ang nagpondo ng lahat. Hindi lang basta tirahan ang ibinigay, kundi mga mamahaling bahay na nakapangalan sa ibang tao para hindi mahalata. May deed of sale daw siya bilang ebidensya pero hindi kay Atong nakapangalan kundi sa anak at sa girlfriend nito. Ayon kay Totoy, isa sa mga bahay na ito ay nasa Corinthian, habang ang isa naman ay nasa Mandaluyong sa isang bahay na may numerong 48. Doon umano nagtago ang grupo para umiwas sa anumang alingasngas habang patuloy na nagpapatakbo ng kanilang operasyon. Pero hindi lang pera at mga taguan ang pinag-uusapan dito. Mas malalim daw ang koneksyon ni Atong dito.
Ayon kay Totoy, may impluensya siya hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa politika at batas. Binanggit niya na may 2 congressman at 1 senador na ginagamit ng grupo. Hindi pa doon nagtatapos dahil may connection pa raw ito sa PNP at maging sa ilang personalidad sa Supreme Court. Malawak ang galamay at ayon kay Totoy, kaya nitong kontrolin ang galaw ng mga tao sa loob ng sistema. Pinakamatindi pa rito, lumalabas ang nakakasindak na bilang na umano'y 108 katao na raw ang napatay kaugnay ng operasyon ng Sabong at hindi lang basta pangalan ang binanggit ni Totoy. Ayon sa kanya, may 2 lalaki sa Lipa ang pinadukot at pinaslang dahil lamang sa isang nakaw na manok. Ganito raw kalupit ang sistema na kapag may sablay o palpak, agad itong ire-report kay Atong sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Pag natanggap ang report, may kasunod na aksyon. Tawag sa mga pulis para resolbahin ito sa paraan na gusto ng mga nasa itaas. Isa sa mga pangalang lumutang sa pagsisiwalat ni Totoy ay si Eric De La Rosa, na umano'y isa sa 3 pangunahing mastermind ng operasyon. Aniya, pag may tsupi, automatic tumatawag si Eric kay Atong. Siya ang nagmomonitor ng lahat ng palabas. Pag tinawag niya ako para i-confirm, tatawag na ako kay Boss Atong. Pag sinabi niyang, alam mo na ang gagawin mo, ibig sabihin tawagan mo na yung mga pulis. Ibig sabihin mismong mga alagad ng batas ang tinuturo bilang kasabwat para maitago ang anumang ebidensya. Nang tanungin si Totoy kung bakit ngayon lamang siya nagsasalita, simpleng ngunit mabigat ang kanyang sagot. Kasi buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kung ako lang, tatanggapin ko na. Pero pag pamilya mo na ang isasama, ibang usapan na yan. Hindi na siya pwedeng manahimik, lalo na't siya mismo ang naging bahagi ng sistema at alam ang bawat galaw, mula sa pagbili ng mga bahay hanggang sa ugnayan sa mga pulis. Maging ang kanyang pagkahuli, ayon sa kanya, ay plano rin ni Atong. Plano na niya akong ipapatay, pero hindi niya ako malapitan dahil kasama ko anak ko, yaya at security, dagdag pa ni Totoy. Sa kabilang panig naman, mariin ang pahayag ng 4 na testigo. Iginiit nila na sila rin ay biktima. Ayon sa kanilang panawagan, Boss, kung ano man yung mga sinabi mo, dapat totoo lang. Alam mo naman na biktima rin kami. Maawa ka po sa amin, lalo na sa aming mga pamilya. Ngunit ayon kay Totoy, mas malalim pa raw na nangyayari. Ayon kay Totoy, pinipilit daw turuan ng 4 na testigo kung paano magsalita sa Senado, para bang lahat ng sasabihin nila ay scripted. Dagdag pa niya, kung titingnan niyo ang Senate hearing, makikita niyo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Malinaw na naninindigan siya na wala siyang itinatagong kasinungalingan at ang lahat ng binubunyag niya ay personal niyang nalalaman. Hindi lang ito usapin ng testimonya. Kung babalikan natin, dati raw siyang umangat sa industriya bilang may-ari ng sariling security agency. Pero ngayon, ayon sa kanya, pinalalabas na ordinaryong gwardiya lang siya. Para kay Totoy, malinaw na may nagtatangkang burahin ang kanyang kredibilidad. Noong 2023, lumabas ang arrest warrant laban kay alias Totoy at ilan pa kaugnay ng kasong kidnapping at serious illegal detention. 6 ang naaresto, kabilang ang 4 na ngayon ay gustong tumestigo laban sa kanya. Ngunit makalipas ang 8 buwan, pansamantala silang nakalaya dahil sa piyansa. Hindi tinanggap ng prosekusyon ang desisyon ng mababang hukuman kaya iniakyat ito sa Court of Appeals. Sa Court of Appeals, binaligtad ang naunang desisyon at sinabi nilang may grave abuse of discretion ang hukom na nagbigay ng bail. Noong Disyembre 2024, tuluyan ang dineklara ng Appellate Court na denied ang bail petition ng mga akusado. Pero hindi dito nagtapos ang laban. Noong Mayo 2025, umapela muli ang kampo ni Totoy at ngayon, nasa kamay na ng Korte Suprema ang huling desisyon. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, sinabi ng DOJ na hindi pa sapat ang basehan para gawin state witnesses ang 4 na lumutang na testigo. Sinusuri pa raw ang kanilang kredibilidad at bigat ng testimonya. Ngunit hindi lang DOJ ang kumikilos. Ayon sa ulat, mismong Malacanang ang nanghimasok at nag-utos ng mas malalim na investigasyon tungkol sa pagkawala ng mga sabonghero. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang akusasyon ni Totoy laban kay Atong. Ayon sa kanya,
Lahat ng tinaguan nila noon, binili ni Atong. Kaya kong ituro isa-isa yan. Lahat yan pera niya. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Ako ang tinuturo para masira ako pero ako hindi nagsisinungaling. Dagdag pa niya, may Panginoon ako. Si Mr. Atong walang konsensya. Kung pumatay yan, may buntis pa. January 13 yun sa Lipa, hindi ako nagkamali. May babaeng buntis na nadamay. Isa siya sa itinapon sa Talisay, Batangas. Sa gitna ng matitinding paratang na ito, hindi pa rin natatapos ang galit ni Totoy. Ayon sa kanya, tinangkang idawit ni Atong ang 2 senador at ilang congressman para palabasing siya ang nagpasimuno ng lahat. Gusto niyang sirain ako. Noong nagtago pa lang ako, gusto na niya akong ipapatay. Pati yung sinasabi nilang nahuli kami sa isang lugar, kasinungalingan yun. 2 bahay ang inupahan niya sa Parañaque. Hiniwalay niya ako kasi may plano na siya sa akin. Ayon kay Totoy, malinaw na ang pagkahuli sa kanya ay hindi simpleng operasyon. Plano na niya akong ipapatay. Mabait lang ang Panginoon kaya hindi ito natuloy. Ang target noon ako. Dagdag pa niya, kaya yung 4 na yan, hindi marunong magsalita kaya sila tinuturuan. Sa lahat ng revelasyon na ito, malinaw na hindi simpleng kaso ang kinakaharap natin. May mga pangalan, koneksyon at sistema na kailangan pang ilantad para lang makamit ang hustisya. Pero sa dami ng salitang lumalabas, sino nga ba ang talagang nagsasabi ng totoo? Si Totoy ba na nagsasabing siya'y biktima? O ang 4 na testigo na sinasabing pinilit lang magsinungaling? Ano sa tingin nyo ang mas kapani-paniwala? Ang whistleblower o ang mga testigo? I-comment nyo ang opinion nyo sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.